Palagi ka bang nagpo-post, nagsishare o nagko-comment sa Facebook? Isang maling galaw lang, pwede ka nang makasuhan ng cyber libel. Kaya panoorin mo to hanggang dulo para hindi ka mapahamak. Para sa storyang legal, paminaw kang fiskal. Hi everyone, welcome to Legal Weapon, storyang legal kauban sa piskal. Ako po si Piskal J, dating prosecutor for 8 years and a trial lawyer for more than 15 years. Dito sa Legal Weapon, lahat ng content ay batay sa katotohanan, sa batas at sa karanasan ko sa korte. Kaya hindi mo na kailangan maghanap pa ng ibang channel pagdating sa criminal law dahil expert tayo dyan. In this episode, we're gonna talk about cyber libel. Dahil sa panahon ngayon, halos lahat tayo ay meron ng cellphone at may kakayahang mag-record. Halos lahat ngayon ay nire-record na natin. At hindi lang yon, pinipost pa sa social media like Facebook. Kaya't maraming taong nalalagay sa alanganin dahil dito. Kaya naman mahalaga na malaman natin ang mga batas na maaaring maglagay sa atin sa kapahamakan para iwas problema. So ano ba ang mga batas na maaaring maglagay sa atin sa alanganin? Ang cyber libel. Ano ba ang cyber libel? Ang cyber libel ayon sa Cybercrime Prevention Act of 2012 ay gaya din ng libel under the Revised Penal Code. Ang kaibahan lang ay ginagawa ito online. Kaya dapat natin malaman kung ano ba talaga ang libel under the Revised Penal Code. So basahin natin ang definition ng libel under the Revised Penal Code. Under Article 353, a libel is a public and malicious imputation of a crime or a vice or defect, real or imaginary, or any act, omission, condition, status, or circumstance tending to cause the dishonor, discredit, or contempt of a natural or juridical person or to blacken the memory of one who is dead. So that is the definition of libel. Mahirap tandaan kasi ang daming sinabi. Ang hirap memorize. Kaya para mas madali, just remember that libel is a public and malicious imputation of a crime that causes embarrassment, shame, and damages someone's reputation. So kapag ang pinagsasabi mo ay pampubliko at may malisya na may layuning ipahiya, siraan ang kredibilidad, o dangal ng isang tao o organisasyon, o dungisan ang dangal ng isang yumaong tao, ito ay libel. Mahirap pa rin bang tandaan? Para mas madali, tandaan lang na kung ang sinasabi mo ay paninira, yan ay libel malamang. Kung bakit ko sinabi yan? Tingnan natin ulit ang definition ng libel. So ang libel, sinabi pampubliko at may malisya. At dapat ang layunin ay ipahiya, siraan ang kredibilidad o dangal. So kung wala kang layunin na ipahiya o siraan yung kredibilidad o dangal ng isang tao o organisasyon, hindi na yan paninira, di ba? Kaya importante talaga ang word na paninira. That is the key word kung pwede kang matamaan ng cyber libel. So ano ang dapat nating gawin para hindi tayo makasuhan ng libel? Tandaan nyo lang ang tip ko. So ano ang tip? T stands for truth. Dapat totoo ang sinasabi mo at meron kang personal na kaalaman o ebidensya. Hindi pwede yung pag tinanong ka ba't alam mo na totoo yun, sasabihin mo lang kasi narinig ko or sasabihin mo na nakita ko sa Facebook post ng iba. Hindi pwede yun. Dapat meron kang personal na kaalaman, meron kang ebidensya para patunayan yun na yung mga sinasabi mo ay totoo. So ano naman ang I? I stands for intention. So ibig sabihin, dapat may mabuti kang intention sa sinabi mo or sa pinost mo or sa comment or sa message mo. Ang P naman stands for purpose. Ano ba yung purpose mo? Dapat ang purpose mo, meron kang makatarungang dahilan or justifiable motive para hindi ka matamaan ng cyber libel. Kapag present tong tatlong to, itong truth, intention, at purpose, mawawala ang presumption na meron ka malisya. Hindi na to paninira. Bigyan ko kayo ng mga example. Itong nakikita nyo sa screen nyo, ano sa tingin nyo, paninira ba to o hindi? I-apply natin ang tip yung sinabi dito. Lasing yan kagabi si Oscar, kaya nabangga, ha 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 ha. Ano sa tingin nyo? Libelous ba yung post na yan? So i-apply natin yung tip. Ang T, totoo ba to? Ano sa tingin nyo? Pwede totoo yung
Sa post na ito, sinabi niya, lasing yan kagabi si Oscar kaya nabangga. Kung hindi yan totoo, patay siya. Kung totoo naman na alam niya na lasing talaga kagabi si Oscar kaya nabangga, tingnan natin ang pangalawa. Mabuti ba ang intensyon? Obviously, hindi mabuti yung intensyon kasi ang pagtawag pa lang, Oscar! Di ba yan ang mga ginagamit ngayon sa Facebook pag may madisgrasya? Sabi, Oscar! Kung ikaw kaya na disgrasya, matutuwa ka ba? Di ba mapapahiya ka? Pag nakita mo yung mukha mo na kinakantsawan ka ng iba, sinasabi, Oscar! Kaya i-apply natin yung pangalawa, yung intention. So obviously, ang intention dito, para lang mag-post, makarami ng views or makarami ng shares. Yun ang intention dito, hindi mabuti ang intention. Kumbaga, i-test naman natin sa pangatlo. Sa post niya, sinabi niya, lasing kagabi yan. So P, purpose. Meron ba siya makatarungan dahilan? Wala. Gusto niya lang magkapera or mamonetize yung Facebook niya in the future. At paano naman pag i-share mo ng ganito? Oscar, adik ka talaga, hahaha. Liable ka ba? Pag ganito ang pagklase ng share, ang caption kanina iba yun eh. Ngayon, iniba mo ang caption. Kanina ang sinabi, lasing yan kagabi. Ngayon naman sinabi mo, nag-share ka tapos nag-caption ka, Oscar, adik ka talaga, hahaha. So liable ka ba? How about if nag-comment ka? Buti nga sa'yo, magnanakaw ka. So, meron na namang bagong comment, magnanakaw. Kanina, lasing sa pag-share, adik. Ngayon naman, ikaw, hindi ka nag-share, nag-comment ka, sinabi mo, buti nga sa'yo, magnanakaw ka. So, bagong, ano naman yan, accusation. Sinabi mo na magnanakaw. So, liable ka rin ba sa pag-comment ng ganun? Only the original author of the defamatory online content is generally liable for cyber libel. Sharing or commenting of such content does not automatically result in liability unless new defamatory statements are made. In this case, yung nag-share at yung nag-comment ay pwede makasuhan na cyber libel kasi bago yung mga sinasabi nila. Ito sa kanya, addict daw. Yung sa nag-comment, sabi niya, magnanakaw. So, bago yung mga defamatory statements, so, pwede sila makasuhan ng cyber libel. Ang penalty po ng cyber libel ay prison mayor. That means imprisonment of 6 years and 1 day to 12 years maximum. So in the case of People versus Suleiman, the Regional Trial Court imposed a penalty of fine in the amount of 50,000 pesos instead of imprisonment of 6 years and 1 day up to 12 years. Kaya nga nagalit dito ang OSG at umapila dun sa Court of Appeals, natalo ang OSG. Pumunta na naman ang OSG sa Supreme Court, natalo pa rin sila. Sabi ng Supreme Court, it is within the power of the Regional Trial Court to impose the penalty of a fine. So, alinsunod to sa Administrative Circular number 08-2008 na inisyu ng Supreme Court. So, at least ngayon, pag first time mo makasuhan ng cyber libel, walang imprisonment. Inargue ng OSG dito, but ang penalty imposed by the court is only fine of 50,000 pesos when it should have been imprisonment of 6 years and 1 day to 12 years. Sinabi ng OSG, ang libel nga 6 months and 1 day to 6 years. So ito, dahil cyber libel to, it is 1 degree higher. Kaya 6 years and 1 day to 12 years. Kaya nga sabi ng OSG, ang intention dito ng kongresista, patawan ng mas mataas na penalty para hindi na gawin ng mga tao. Pero sinabi ng Supreme Court, it is still within the power of the Regional Trial Court to impose the penalty of fine instead of imprisonment. Kaya wala magawa yung Office of the Solicitor General na umapila sa desisyon ng Regional Trial Court. Now, balikan natin yung aksidente na nadisgrasya si Oscar daw. Ano bang dapat gawin doon para hindi ka matamaan na cyber libel? Ito ang gawin mo. So instead of saying, Oscar, ito ang gawin mo. So kung gusto mo talaga mag-post, gusto mong makarami ng views, gusto mong makarami ng shares, gusto mong magkapera, merong paraan. Sundin mo lang ang tip. So i-apply natin ang tip. Tingnan natin. Ingat po tayo lagi sa daan. Sana gumaling agad ang nasangkot. So i-apply natin ang tip. Totoo ba to?
So ang sinabi lang naman nitong taong to, ingat po tayo lagi sa daan. Sana gumaling agad ang nasangkot. So medyo safe siya dito. Pero kailangan i-blur mo ang face para hindi ma-identify yung tao kasi baka mapahiya pa rin, di ba? So next is I, intention. Maganda ba intention niya? Of course, ang totoo niyang intention talaga ay mag-post, makarami ng views, makarami ng shares, at magkapera. Pero kasi ang sinabi na ingat po tayo, parang ang intention na lumalabas, maganda yung intention na. Pag mabuti yung intention mo, diba, safe ka pa rin doon. Kasi ang intention na dito ay parang lumilitaw na parang to remind everyone to be safe. Let's go to the third one. P, purpose. So meron ba siyang makatarungang dahilan para i-post ito? Of course, ang dahilan niya talaga ay para makamonetize. Pero dahil sa caption na parang lumilitaw na ang gusto niya talaga ay para i-remind ng mga tao to drive safely para walang disgrasya sa daan. So sa next example, yan. Ang nakasabi niyan sa post, yan yung kabit ni boss, trending. So ano sa tingin nyo? Libelous ba to o hindi? Pwede ba siya matamaan cyber libel? I-apply natin ang tip. Totoo ba to? Sabihin natin na tama ang nag-post nito na totoo to. Ang next question is, meron ba siyang personal knowledge at meron ba siyang ebidensya para patunayan tong mga sinasabi niya na totoo? Ipagpalagay natin na totoo. At ipagpalagay natin na meron siyang personal na kaalaman at meron siyang ebidensya. I-apply pa rin natin ang next one, ang I, intention. So sa tingin nyo, meron bang maganda intention na sabihin mo, yan yung kabit ni boss, trending? Sa tingin pa lang, of course, wala siyang maganda intention. Obviously, pag ganyan ang caption, paninira na yan. Sinabi ko sa inyo, pag paninira, libelous na yan. Kasi ang keyword, kasi pag nag-post ka, tanungin mo ang sarili mo kung paninira yan o hindi. Dito, klarong-klaro, paninira to. Puntahan natin ang pangatlo, P, purpose. Meron bang makatarungang dahilan na makita tayo dito? Obviously, wala. So, pag-apply natin sa tip, pwedeng wala yung tatlo, pwede rin meron yung T, pwedeng wala ang I at P. Dito wala ang I at P. Ang T posibleng meron. Kaya lang, sinabi ko sa inyo, para hindi ka matamaan ng cyber libel, dapat present ang tatlo, yung tip, totoo, intention, at purpose. So dito, obviously, paninira ito, libelous to, kaya pwede siyang makasuhan ng cyber libel. Pero halimbawa, instead of posting, sinabi mo lang sa direct message pa, BFF, kailangan kong sabihin kasi naawa ako sa'yo. So yung ganun, parang meron na siyang magandang intention at purpose. Tsaka pag totoo yun, meron siyang personal knowledge at meron siyang ebidensya, pasok yung tip. So kasi direct message pa. So syempre yung intention niya kasi protektahan yung kaibigan niya. Ang purpose niya na hindi masaktan yung kaibigan niya at hindi mapasok sa or para makalabas siya sa toxic relationship. So maganda yung intention niya, maganda ang purpose niya, plus totoo to. Ang resulta, pwedeng hindi siya makasuhan ng cyber libel, or kung makasuhan man, pwedeng ma-dismiss. Malaking tsansa talaga na ma-dismiss ang kaso ng cyber libel pag ganito ang pagkasabi or pagka-message mo sa kaibigan mo. So in all the examples, you will come to realize the importance of my tip and the importance of the word paninira. Kasi pag present ang tip, that means that your Facebook post, comment, or shares, or even your private messages ay hindi libelous. Kasi pag present ang tip, hindi na yon paninira. So hanggang dito na lang tayo at sana'y marami kayong natutunan. Tandaan nyo, isang maling salita lang, maaari na itong mauwi sa kaso. Kaya bago tayo magsalita o mag-post, isipin muna natin, totoo ba to? Mabuti ba ang intensyon ko? May sapat ba akong dahilan para sabihin to? Sundan nyo lang ang tip. Truth, intention, and purpose. Para safe tayo hindi lang sa batas, pati na rin sa ating konsensya. At gaya ng nakasanayan, iiwan ko kayo sa huling bahagi ng aking original na kanta. Isang paalala na sa gitna ng lahat ng pagkalito at pagkabigo, minsan
Ang pinakamagandang hakbang ay ang maging tahimik at maghintay, maging mapagpasensya at magtiwala sa Diyos.